Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Muling nakapagtala ng 4 na minutong phreatic eruption ng Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Huling namataan ito alas 10:31 ng umaga, nito ay 13 ng Abril na nagdulot ng 600 metrong taas ng steam plumes, pakanluran, hilagang kanluran. Bago ito, 4 na discrete phreatic o steam-driven eruption events pa ang naitala ng Bulkang Taal nitong nagdaang Biyernes na nagbuga ng 1 hanggang 300 metrong taas ng steam plumes, pakanluran. Sa kabila ng nagpapatuloy na aktibidad na ito, nananatili pa rin ang Bulkang Taal sa Alert Level 1 status. Sa balitang transportasyon, sa patuloy na operasyon ng mga iligal na kolorum ay pinagsusumite ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang mga lokal na pamahalaan ng ordinansa laban dito. Ang karagdagang detalye sa ulat ni Danisa Lopez. Inilahad ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang kanyang kagustuhan na magsumite ang mga lokal na pamahalaan ng ordinansa na magpapaigting sa tigil pasada ng mga kolorum na sasakyan na siyang itinuturing iligal. Ito'y matapos arestuhin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nagpakilalang kamag-anak ni Abalos na si alias Jazz Abalos dahil sa expired van registration at ang driver nito na si Antonio Mirasol dahil sa pagpresenta ng peking lisensya. Mariin namang ipinahayag ni Abalos ang hindi niya pagkukonsinti sa ganitong gawain, mapakamag-anak man o hindi. Pahayag ng kalihim, dapat nasiguraduhin ng mga lokal na pamahalaan na ang mga pampublikong sasakyan ay mayroong Certificate of Public Convenience o CPC mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bago ito payagang bumiyahe sa kani-kanilang mga ruta. Bahagi rin dito ang pagsasagawa ng mga lokal na pamahalaan na ang inspeksyon sa mga bumabiyaheng Public Utility Vehicles o PUVs. Dagdag pa ni Abalos, ito'y para tiyakin ang kaligtasan ng bawat pasahero laban sa mga mapansamantala na hindi dumadaan sa tamang proseso ng batas. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Para naman sa mga commuters, muli na namang nagsagawa ng tigil pasada ang grupong Piston at Manibela alinsunod sa pagtutol nila sa konsolidasyon sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng gobyerno. Ang jeepney strike ay lubhang ikinagulat ng ilang pasahero kung saan nagsimula ito ngayong araw na aasahang magtatagal hanggang bukas, 16 ng Abril. Matatanda ang ilang beses nang nagprotesta ang dalawang grupo dahilan upang ma-extend ng hanggang ngayong taon ang palugit sa konsolidasyon mula sa hurinal nitong petsa noong December 31, 2023. Samantala, giit naman ng Department of Transportation, hindi na nila palalawigin pa ang ekstensyon ng konsolidasyon sa katapusan ng buwan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 81% botante ng plebisito pabor sa pagbuo ng 8 bayan sa BARM. Department of Transportation, kumpiyansang di makakaapekto ang mababang consolidation rate sa PUVMP. Pagbabawal sa mga e-vehicle at mga kaugnay na sasakyan sa national roads, epektibo na ngayong araw. Dayuhang wanted sa voice phishing fraud, hinarang na makapasok sa bansa. Mahigit 7 milyong halaga ng tanim na marijuana sinira sa Ilocos Sur. Tickets para sa pagtatag finale concert ng SB19 agarang naubos sa ilang oras. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si
Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong nagdaang linggo ay sinira ang mga fully grown marijuana plants sa Sugpon, Ilocos Sur na nagkakahalaga ng tinatayang nasa 7,500,000 piso. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Region 1, Ilocos Director Joel Plaza, 37,700 halaman ng marijuana ang nabunot mula sa 7 plantasyon noong nagdaang Biyernes at Sabado. Dagdag pa niya na diskubre ang unang 5 plantation sites na may kabuwang 4,200 square meters sa Sitio Tangilig at nagkakahalaga ito ng 5.3 million pesos habang ang 2 pang plantasyon ay natuklasan noong Sabado na nagkakahalaga naman ng 2.2 million pesos. Matapos madiskubre nitong linggo ika-14 ng Abril ang isang sinkhole sa may eastbound Sales Road sa Pasay, pansamantala muna itong sasarado sa mga sasakyan at motorista ang ilang bahagi ng nasabing kalsada. Para sa bukod pang detalye, narito ang ulat. Bunsod ng nadiskubreng malalim na butas o sinkhole sa may parte ng eastbound Sales Road sa Pasay, pansamantala munang isinarado sa motorista at mga sasakyan ang kalsada sa pagitan ng Gate 3 at Gate 4 ng Villamor Air Base. Ang sinkhole ay nadiskubre nitong linggo na may tinatayang lalim na 10 talampakan kaya't patuloy ang pagpapaalala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na huwag munang dumaan sa mga nasabing parte ng kalsada. Ang naturang butas ay kasalukuyan ng kinukumpuni ng Department of Public Works and Highways o DPWH, katuwang ang contractors mula sa Maynilad. Binomba ng team ang tubig mula sa sinkhole upang humukay at mailagay ang mga tubo rito, gayon din ang masuri ang mga posibleng tagas sa naturang kalsada. Para tugunan ang abala sa mga motorista, nagbukas ng zipper lane ng MMDA at Pasay Traffic and Parking Management Office sa Andrews Road upang mapamahalaan ng maayos ang mga sasakyan. Samantala, wala pa ring anunsyo kung ano ang naging sanhi ng naturang sinkhole. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, isinalba ng Bureau of Immigration ng 3 Pinay na pinauwi mula sa Lao dahil sa nabiktimang magtrabaho sa scam. Ayon sa Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBS, ang 3 na biktima ay inalok na magtrabaho bilang call center agents, ngunit kalaunay na pag-alamang sila ay na-recruit sa isang love scam operation. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco, nagpatupad na sila ng mga kampanya upang ipaalam sa publiko ang tungkol sa mga ganitong modus. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 81% botante ng plebisito pabor sa pagbuo ng 8 bayan sa BARM. Department of Transportation, kumpiyansang di makakaapekto ang mababang consolidation rate sa PUVMP. Pagbabawal sa mga e-vehicle at mga kaugnay na sasakyan sa national roads, epektibo na ngayong araw. Dayuhang wanted sa voice phishing fraud, hinarang na makapasok sa bansa. Mahigit 7 milyong halaga ng tanim na marijuana sinira sa Ilocos Sur. Tickets para sa pagtatag finale concert ng SB19 agarang naubos sa ilang oras. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kumpiyansa ang Department of Transportation o DOTR na wala magiging problema sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP.
Ayon kay DOTR Undersecretary Andy Ortega, wala naman umanong dapat ikabahala sa kabila ng mababang consolidation rate sa NCR. Dahil ayon sa datos, 52.54% pa lang o 26,000 sa kabuuang 49,000 units ang nakapag-consolidate. Pagsisiguro ng DOTR, pinaghahanda naman ito ng mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, kumpiyansa ang Philippine National Railways o PNR sa pagtatapos ng North-South Commuter Railway o NSCR sa taong 2028. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Naniniwala ang Philippine National Railways o PNR sa pagtatapos ng proyektong North-South Commuter Railway o NSCR na nakatakda sa taong 2028. Ang proyekto na nagkakahalagang mahigit 800 bilyong piso ay magdudugtong sa Clark, Pampanga sa North at Calamba, Laguna sa South na mayroong 147 kilometro. Matatandaan na hininto muna ang operasyon sa PNR noong nakaraang buwan ng Marso dahil sa isinasagawang konstruksyon sa proyektong NSCR. Ang pansamantalang paghinto nito ay nakaapekto sa 25,000 hanggang 30,000 mananakay. Ngunit pagtitiyak naman ni PNR Chairman Michael Ted Macapagal sa pagbabalik operasyon nito ay mas magiging maayos na ang kalidad at serbisyo para sa publiko. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang usapin, patuloy ang paglilibot ng mga social worker ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Metro Manila upang kumbinsihin ang mga pamilya at individual sa lansangan na sumama sa kustodiya ng kagawaran para matulungan. Ang programa na ito ng DSWD ay layuning mabigyan ng tulong at serbisyo ang mga naninirahan sa lansangan upang ilayo ito sa posibleng kapahamakan na maaari nilang maranasan sa kalsada. Sakaling mayroong masaksihan sa lansangan na kinakailangan ng tulong, ay mangyaring kontakin lamang ang opisyal na Facebook page ng DSWD Oplan Pag-abot o mula sa hotline at email nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 81% botante ng plebisito pabor sa pagbuo ng 8 bayan sa BARM. Department of Transportation kumpiyansang di makakaapekto ang mababang consolidation rate sa PUVMP. Pagbabawal sa mga e-vehicle at mga kaugnay na sasakyan sa national roads, epektibo na ngayong araw. Dayuhang wanted sa voice phishing fraud, hinarang na makapasok sa bansa. Mahigit 7 milyong halaga ng tanim na marijuana sinira sa Ilocos Sur. Tickets para sa pagtatag finale concert ng SB19 agarang naubos sa ilang oras. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.